Hi everyone! May bagong lesson na naman tayo. That is Grade 5 Math, Quarter 1, Module 7, Lesson 1, Visualizing Division of Fractions. Pag-aaralan natin sa lesson na ito kung paano ba tayo mag-visualize ng division of fraction. Meron tayong example dito. Grace wants to help her mother who is a dressmaker. They have 4 meters of cloth. They wanted to make hand towels and sold it in a store nearby. How many hand towels can they make if each towel measures 1/2 meter? Okay, so si Grace, gusto niyang tulungan ang kanyang dressmaker na mama or yung mananahi na mama niya. Meron silang 4 meters na cloth. Ngayon, ang gusto nilang gawin is gagawa sila ng hand towels para ibenta sa may tindahan. Ilan kayang hand towels ang magagawa nila kapag ang isang hand towels is, ang measure niya is 1/2 meter. Okay, so meron tayong given na 4 meters at 1/2 meter. So, paano ba natin siya i-visualize? To solve the problem, ang gagawin natin is gagawa tayo ng 4 na strips of the same length para mag-represent ito sa ating 4 meter. Okay, so 4 na strips para mag-represent sa ating 4 meter na cloth. And then, pareho sila ng taas. Ayan, pareho yung haba nila. Kasi, ipagpalagay natin na tig 1 meter itong ating tig-iisang meter na or tig-iisang cloth. So, ito 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. So, 4 meters siya lahat. So, meron na tayong 4 meters na cloth. Ito 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ngayon, ang gusto nilang sukat sa isang hand towel is 1/2 meter. So, kung ito yung 1 meter natin na cloth, ibig sabihin para maging 1/2 siya, hatiin natin siya ng isang beses. Okay, so i-fold lang natin siya, hahatiin natin siya, ayan. So, naging 1/2 na siya. So, meron na tayong bar dito. Okay, lalagyan natin siya ng bar para makita natin. Ayan, so nahati na siya into 2. Ganon din ang gawin natin sa 3 meter natin. Okay, kasi tig-1 meter sila. So, ang gagawin natin, hahatiin natin siya into 1/2 or 2. Sige, hatiin natin siya sa 2 kasi ang sabi doon, gusto nila na ang size ng kanilang hand towel is 1/2 meter. At ang 1/2 meter is dito sa gitna. So, nahati na natin siya, kaya ganito na siya. So, ngayon, ang gagawin natin is i-count natin kung ilang 1/2 yung nagawa natin sa 4 meters na cloth. So, ito, 1 meter, isa. So, i-count natin siya kung tig-ilang 1/2 meter. Dito sa 1 metro natin, nakagawa tayo ng 1, 2. Nakagawa tayo ng 2 1/2. So, ibig sabihin, meron tayong 2 dito. Okay, so 2 hand towel ang nagawa natin sa 1 meter. Sa pangalawa naman, 1, 2. So, 2 din dito, 1, 2. Okay, 1, 2. So, kapag i-total natin siya, 2, 4, 6, 8. So, ilan ang nagawa nilang hand towel sa kanilang 4 meters na cloth? 8. So, 8 na hand towel ang magagawa nila sa 4 meters na cloth. Ngayon, sasagutan natin itong mga questions na nandito. How many halves are there in 1 whole strip? So, ilang 1/2 ang nasa 1 whole strip natin? 1, 2. So, 2 ang sagot natin dito. And then another, how many halves are there in 2 whole strips? Okay, sa 2 whole strips, ilang halves ang meron tayo? 1, 2, 3, 4. 4. So, 4. Ang sagot natin. And then another question, how many halves are there in 4 whole strips? Okay, so ilang halves ang nasa 4 na strips natin? Ilang half ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. 8 ang sagot natin dito. Ayan. So ibig sabihin, how many hand towels can Grace make? Okay, so ilang hand towels ang magagawa ni Grace? 8. So, 8 ang sagot natin dito. So, therefore, sa kanilang 4 meters na cloth, ang magagawa nila na hand towels is 8. Sa pag-visualize ng division of fraction, meron tayong tinatawag na number line at bar model. So, ang ginawa natin kanina, itong ating papel is tinatawag natin itong bar model kasi nilagyan natin siya ng bar para ma-separate yung 1/2 at 1/2 natin.
Ngayon, pag-aaralan natin kung ano naman itong number line. So, kung meron tayong example na 2 divided by 1/4 is equal to n, paano natin siya i-solve? Gamit ang number line. So, sa pag-solve natin sa ating number line, si 2, i-divide natin into 1/4. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang whole, dalawang 1 whole. So, kaya meron tayong dalawang number line. Ipagpalagay natin na itong isang number line natin is itong 1 whole ito. And then, sa kabila naman is isang 1 whole. Okay, so 1 whole and 1 whole. So, i-divide natin siya into 1/4. So, ang 1/4, pag-divide natin is ilang parte siya, ang isang whole? 4. So, ibig sabihin, i-divide natin siya into 4 equal parts. So, i-divide natin ang isang number line. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so, 1, 2, 3, 4. Dito naman sa kabila, i-divide natin into 4 equal parts. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so 1, 2, 3, 4. So, ilang parte siya? 4. Okay, hinati siya sa 4, sa 4 at sa 4. Hinati sa 4 ang isa, hinati sa 4, 4 at 4. So, ngayon, i-count na natin kung ilang 1/4 meron tayo sa dalawang 1 whole natin. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ibig sabihin, meron tayong 8 na 1/4 sa dalawa. So, ibig sabihin, 2 divided by 1/4 is equal to 8. Ayan. Sa ating illustration na number line, makikita natin na meron tayong 4 na tigwa 1/4 sa isang whole. And since dalawa silang whole, so meron tayong, dahil 4 ang isang whole, meron tayong 8 1/4. So ito na yung sagot natin. Okay, punta naman tayo sa bar model. Sa bar model naman is gagamit tayo ng bar. Meron tayong example dito. So 1/2 divided by 2 is equal to n. Ngayon naman, ang given natin is 1/2. So, given na ito yung 1 whole natin. And then, ang sabi dito, si 1/2 lang, i-divide natin sa dalawa. So, ngayon, itong 1 whole natin, hatiin natin siya sa dalawa. Kasi 1/2 lang yung i-divide natin sa dalawa. Ayan. Okay, so hayaan nyo na. So, ito 1/2, ito 1/2. So, 1/2 dito at 1/2 dito. So, ngayon, ang isang 1/2 natin, i-divide natin sa dalawa. So, itong isang 1/2, hatiin natin sa dalawa. So, ano yung sagot natin? Naging, ano na dito? 1/4. So, naging 1/4 na yung ating hinati na 1/2. Okay, so ano yung sagot natin sa 1/2 divided by 2? So, 1/2 divided by 2 is equal to 1/4. Kasi sa pag-divide natin sa 1/2, tig-iilan na lang yung parte nila. Naging 1/4. So, kaya 1/2 divided by 2 is equal to 1/4. Meron tayong another example dito. 3 divided by 1/4 is equal to n. So, meron tayong tatlong whole dito. Ito 1 whole, 1 whole, 1 whole. Okay. Pagpalagay nyo na lang na pareho sila ng sukat. So, tatlo. So, 1, 2, 3. Ngayon, i-divide natin siya into 1/4. So, ibig sabihin, ang isang whole is i-divide natin ng ilang beses? 4 na beses. So, ibig sabihin, itong isang whole natin is hatiin natin ng 4 na beses. Okay, so hatiin natin sa gitna. Ayan, o, di ba? Napaka-straight. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 na hatian. Dito naman sa kabila, hatiin natin ng 4 na hati. Okay, so hayaan nyo na yung line. 1, 2, 3, 4. Ang isa naman, 4. Okay, so 1, 2, 3, 4. So, ngayon is i-count natin kung ilang 1/4 meron tayo sa tatlong whole. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ibig sabihin, 3 divided by 1/4 is equal to ilang parte meron tayo sa tatlong whole? 12. Ayan. So, ito na yung sagot natin. 3 divided by 1/4 is equal to 12.
O, diba, ganyan lang kadali mag-visualize ng division of fractions. In grade 5 math, quarter 1, module 7, lesson 2. Dividing of simple fractions and whole numbers by a fraction and vice versa. Ang last lesson natin, pinag-aralan natin ang visualization of division of fractions. So ngayon, alam nyo ba na kahit na hindi tayo gumawa ng illustration, pwede nating isolve ang quotient ng ating fraction. For example, number 1, 1/2 divided by 4. So, si 1/2, ito yung fraction natin kasi meron siyang numerator at denominator. Si 4, ito yung tinatawag nating whole number. So, pag-divide ng fraction sa whole number, ang gagawin natin, si whole number is gagawin natin siyang fraction sa pamamagitan ng paglalagay ng denominator na 1. So, paano yun siya? Okay, so 1/2 divided by, si 4, lalagyan natin ng denominator na 1 para maging fraction siya. So, ang fractional form ni 4 is 4/1. Okay, so meron na tayong dalawang fraction. Ngayon, ang susunod nating gagawin, itong ating division is i-change natin into multiplication. Okay, so kopyahin natin ang ating dividend. Itong first number or first fraction natin, ito ang ating dividend at ang pangalawa is ang ating divisor. So 1/2, tapos ang ating division is magiging multiplication. Okay, and then, ang divisor natin is, kukunin natin ang kanyang reciprocal. Ano yung reciprocal? Kabaliktaran. For example, si 4/1, ang kabaliktaran niya is 1/4. Again, kapag nakuha na natin ang fraction form ng ating whole number, so for example, si 4, ginawa nating 4/1 para maging fraction siya. Ang susunod nating gagawin is kopyahin natin ang dividend. Ang ating division is gagawin nating multiplication. Tapos ang ating divisor is kukunin natin ang kanyang reciprocal. Now, i-multiply na natin siya. Ang rule natin sa multiplication is napakadali lang. I-multiply natin ang numerator. Pagkatapos i-multiply ang denominator at i-reduce into lowest term, meron na tayong sagot. So, 1 times 1 equals 1/2 times 4 equals 8. So, ito na yung sagot natin kasi 1/8 hindi na natin siya ma-reduce into lowest term. Ibig sabihin, 1/2 divided by 4 is equal to 1/8. Example number 2 naman tayo. So, 26 divided by 2 and 1/6. Okay. So, si dividend naman natin ang whole number. Pagkatapos ang ating divisor, ano ang tawag dito? Ito yung tinatawag nating mixed fraction kasi meron siyang whole number at fraction. Kaya tinatawag nating mixed fraction si 2 and 1/6. So ngayon, same lang ang process natin. Kopyahin natin ang ating divisor sa dividend sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng fraction. So ano yung fraction form ni 26? 26/1 divided by itong ating mixed fraction, hindi pwede na mag-divide tayo ng mixed fraction. So, ang gagawin natin sa kanya is gagawin natin siyang improper fraction. So, paano ito gagawing improper fraction? So, si 2, 1/6, ang gagawin mo is ang iyong denominator at whole number i-multiply. Pagkatapos, ang sagot is i-add mo ang iyong numerator. Okay. So, 6 times 2 equals 12. Plus 1 equals 13 over, kopyahin mo ang iyong denominator, 6. So, ibig sabihin, si 2 and 1/6 is equivalent niya si 13/6. Kasi, ang iyong denominator, i-multiply sa whole number. So, 6 times 2 equals 12. Tapos, i-add ang numerator. 12 plus 1 equals 13. Kopyahin ang denominator. So, 13/6. Okay, so meron na tayong 13/6 na divisor. So, proceed na tayo. Kopyahin natin ang dividend na 26/1. Pagkatapos, ang ating division is gagawin nating multiplication. At ang ating divisor, kukunin natin ang kanyang reciprocal or kabaliktaran. Anong kabaliktaran ni 13/6? 6/13. Ayan, so meron na tayong multiplication. So, i-multiply na natin siya. 26 times 6. Okay, i-multiply natin si 26 times 6. 6 times 6 equals 36. Bring down 6, carry 3.
6 times 2 equals 12 plus 3 equals 15. So 26 times 6 equals 156. So 156 divided by 1 times 13 equals 13. Okay, so 156 over 13. Ma-reduce ba natin siya into lowest term? Yes, dapat i-reduce natin into lowest term sa pamamagitan ng pag-divide kay 156 sa 13. So ito yung tinatawag natin again na improper fraction kasi mas malaki ang kanyang numerator compare sa denominator. Ngayon, i-divide natin si 156 divided by 13. Okay, so 15 divided by 13 is equal to 1. 1 times 3 equals 3. 1 times 1 equals 1. Subtract. 5 minus 3 equals 2. Bring down 6. 26 divided by 13 is equal to 2. So 2 times 3 equals 6. 2 times 1 equals 2. Subtract. 26 minus 26 equals 0. So ibig sabihin, ang ating 156 over 13 is equal to 12. So whole number yung sagot natin. Okay, so ibig sabihin 26 divided by 2 and 1/6 is equal to 12. Another example tayo para mas maintindihan talaga natin. So, meron tayong 17 over 6 over 6 divided by 3/5. Okay. So, first, kopyahin natin ang ating dividend na si 17 over 6. And then, kasi pareho na sila na meron na tayong dalawang fraction, so diretso na tayo sa process. So, kopyahin natin si dividend na 17 over 6. Tapos, ang ating division is gagawin nating multiplication. And ang ating divisor, kukunin natin ang reciprocal. So, ano yung reciprocal ni 3 over 5? 5 over 3. So, proceed na tayo sa multiplication. 17 times 5, i-multiply natin si 17 times 5. So, 5 times 7 is equal to 35. Bring down 5, carry 3. 5 times 1 equals 5 plus 3 is equal to 8. So, 17 times 5 is equal to 85 over 6 times 3 equals 18. So, malaki ang numerator compare kay denominator. Ito yung tinatawag nating improper fraction. So, i-reduce natin siya or i-divide natin si 85 sa 18. Okay, so 85 divided by 18. So 85 divided by 18 is equal to 4. Kasi kung i-round off mo si 18 sa 20, so magiging 2, 4, 6, 8. 80. Okay, so meron tayong 4 na 20. 4 times 8 is equal to 32. Carry 3. 4 times 1 is equal to 4 plus 3 is equal to 7. Okay, subtract. 5 minus 2 is equal to 3, and then 8 minus 1 is 8 minus 7 is equal to 1. So, meron na tayong sagot. Ito ang gagawin nating whole number, ang ating quotient equals whole number na 4. Ang ating numerator is 13, and then ang ating denominator is 18. So, 4/13 over 18. Ibig sabihin, 17 over 6 divided by 3 over 5 is equal to 4/13 over 18. Ito na yung final answer natin. Another example tayo, 1 in 1/2 divided by 4 over 9. So again, meron tayong mixed fraction na 1 in 1/2 kasi meron siyang whole number at fraction. Gagawin muna natin siyang improper fraction. So 1 and 1/2. Okay, so i-multiply natin at i-add. So, 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. Kopyahin natin ang ating denominator na 2. So, 3 over 2. So, ibig sabihin, ang equivalent ni 1 in 1/2 is 3 over 2. So, ito na yung gagamitin nating fraction. So, ang ating dividend is 3 over 2. Kasi si 1 in 1/2 ginawa nating improper fraction. Hindi tayo pwedeng mag-divide ng mixed fraction. So, ang ating division gagawin nating multiplication. And then 4 over 9, kukunin natin ang kanyang reciprocal at ang kanyang kabaliktaran is 9 over 4. So, pwede na tayong mag-multiply. Okay, so i-multiply natin ang numerator. 3 over 6 is equal to, 3 over 9 is equal to 27. And then 2 times 4 is equal to 8. So, ang sagot natin is 27 over 8. Still, ang ating sagot is improper fraction. So, gagawin natin siyang mixed fraction. I-divide natin si 27 kay 8. So, 27 divided by 8.
27 divided by 8 is equal to 3. 3 times 8 is equal to 24. Subtract. 7 minus 4 is equal to 3. So, meron na tayong sagot. Ang ating whole number is 3. 3. Ang ating numerator is 3 over 8. Okay, again, ang ating whole number is ang quotient na 3. Ang numerator is itong ating remainder. So, 3. Ang ating denominator is itong divisor na 8. So, ibig sabihin, 1 in 1/2 divided by 4 over 9 is equal to 3 and 3/8. So, ito na yung sagot natin. Okay, di ba napakadali lang mag-divide ng simple fraction at whole number by a fraction and vice versa. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!